unang panahon, kilala ang Mount Banati bilang pasyalan ng mga tao dahil sa kagandahan nito natanaw ang buong Bohol. Ngunit sa likod ng kagandahan nito ay naggawa pa ring sirain ito ng mga tao. Gaya na ng hindi na pagkita. Zoom. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Mark Desabili. At ako rin po si John Frederick Alikik. At ngayon nandito kami sa Mount Banati upang alamin kung ano ang mga aktibidad na kanilang ginagawa. Kitang-kita naman dito kung gaano nakalaki ang kanilang patuloy na pagsira. Nagpunta kami kahapon dito, ngunit kami ay sinita. Kaya ngayon bumalik kami at naghanap ng ibang lugar kung saan makikita kung ano ang kanilang mga tinatago. Para sa kaalaman ng lahat, ang pagsira ng bundok ay maraming epekto, gaya ng pagkawala ng natural habitat ng mga laman at mga hayop. Nagdudulot din ito ng epekto sa mga malapit sa mga residente, gaya ng soil erosion, deforestation at iba pa. Tudlo abo. Ito yung araw nung kami ay pumunta at saka kami ay sinita at di kami pinapasok. Kami ay nagtanong kung ano ang kanilang opinyon ukol sa ginagawang Cultural Hub Center sa Banati Hill. So ang ikasulti mo na kanang ilahang gipangbuhat na
makadaot man guna sa mga balay sa ubos. Kay namgoy posibilidad nga og kusog mo uwan. Sabi niya Pus mo guna na maaaring mapektuhan ang mga taong naninirahan sa ibaba ng bundok, lalo na kapag lumalakas ang ulan at nagkakaroon ng landslide. Karon apit na mo abot ang ting-uwan. Sa makatuwid, walang gaanong mga malalaking puno na nakatayo sa ibabaw ng bundok. Kung dapit sa habitat. Kaya ito ay delikado na pagtayuan ng infrastruktura. Ko na may una na. Kabila ng kagandahan ng Banat Hill ay nagawa pa rin itong sirain upang itayo ang umano'y Bohol Cultural Hub. Ang masaklap pa dito ay pinangungunahan at sinusuportahan ito ng mga nasa matataas sa pamahalaan. Sinimulan ang groundbreaking nito noong ika-4 ng Nobyembre sa taong 2021 o 2021 at simulan ang pagsira ng bundok para itayo ang naturang cultural hub. Naudyok ang pagtatayo nito lang Enero sa taong 2024 dahil sa reklamo ng mga residente sa banta ng landslide at paggulong ng mga malalaking bato mula sa paghukay ng bundok na maaring ikapahamak at magdulot ng kahirapan sa mga tao at lalo na sa mga hayop. Sa kabila ng mga banta nito, patuloy pa rin ang paghuhukay at pagtatayo ng cultural hub sa Mount Banat. Pumunta nga kami kahapon doon para magtanong sana sa mga nagtatrabaho na kumuha ng video para sa proyekto. Ngunit kami ay sinita. Pinaalis kami at hindi pinayagang kumuha ng video. Hill ay kilala bilang pasyalan ng mga tao mula bata hanggang matatanda. Maikli lamang ito at madaling akitin, kaya marami ang nag-jogging at nag-hiking dito. Matatanaw mula sa tuktok ang napakalawak at napagandang mga tanawin. Maaaring gawin ng pamahalaan upang hindi gaano masira ang Banat Hill ay magtalaga ng opisyal upang siya mismo ang tututok para mapanatili ang ganda ng bundok. Iwasan ang labis na pagbubungkal sa bundok. At kung maaari, yung mga batong nakaharang sa gilid ay ilagay sa wastong lagayan upang kung may aksidente man ay hindi pumunta sa mga bahay na nasa ibaba at walang ganong maapektuhan. Sa pagpapakalap ng mabuting gawi at makabuluhang pagsasama, maaari natin maiwasan ang patuloy na pagkasira ng Banat Hill. Dapat nating isipin kung sino ang maapektuhan kapag ito ay nasira. Hindi dapat natin sayangin ang bigay ng kalikasan at dapat natin protektahan ang mga naninirahang mga hayop doon. Sa mga makakakita nito ay sana iyong isaisip at isa puso na ang kalikasan ay hindi lang atin. Ito rin ay para sa lahat ng mabubuhay. Yan lang po. Ito po ang dokumentary ng Banat Hill. Nagpapasalamat sa inyong lahat at magandang gabi sa inyong lahat.